Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Nanguna sa hali ng balitaan dito sa Radyo Vision. Pangulong Aquino nagpatawag ng special cabinet meeting kung saan tinalakay ang lagay ng rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda noong nakaraang taon. PhilPost nakatakdang ipalabas ang Tindig Pinoy Stamps bilang paggunita sa pagtutulungan ng mga Pilipino sa pananalasa ng Bagyong Yolanda. Dahil naman sa tumitinding kaguluhan, Department of Foreign Affairs itinaas sa Crisis Alert Level 3 ang sitwasyon sa Yemen. At special price monitoring ng Department of Trade and Industry nagsimula na. Noche Buena items mahigpit na binabantayan. Siksik ang mga balita kaya huwag pahuli. Tutok lang sa inyong pambansang balitaan. Ito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroroon, ano man inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision. Sa Media ng Bayan ngayong araw na ito ng Huwebes, sa 6 de Nobyembre 2014. Siyempre pa makakaagapay natin sa ating telestudio sina Zarina Luzuegro at Julius De Zamboron. But of course, dito naman sa ating Radyo ng Bayan booth, walang iba kung hindi ang musa ng Bulacan, Miss Vivian. Miss Vivian, happy and good morning. Yes, beautiful morning sa iyo, Ka Francis, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghahatid sa inyo ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, minsan pa nag-aanyaya sa inyo. Huwag po kayong bibitiw sa kabuuan ng ating pagtatanghal ngayong araw na ito ng Huwebes sapagkat napakarami naming maibabahagi sa inyo mga paglilingkod na pambayan and of course mga ilang napapanahong usapin. Siya nga pala bago ang lahat, Vivian, ang ating service line 0922-358-2679. Para sa inyong mga concerns, mga pagbati at mensahe, but don't forget to write your name and your addresses, please. Happy Maniversary. First anniversary. Yan ang sinasabi ko. Mansari. Mansari na tayo ngayon, no? Talaga, Nobyembre 6. Diyan itinatakda. But anyway, aware ka na, Vivian, simula bukas, ayon sa DTI, mababa na ang presyo ng mga pandesal, yung Pinoy Tasty and everything, hanggang Pasko na raw yan. Wow, maraming good news yan matutuwa para sa ating consumers, ano? Lalo na ngayon na naghihigpit ng sinturon, yung mga maliliit na price rollback o yung pagbaba ng presyo, malaking tulong yan sa kanilang pagtitipid. At kung mayroon pong mga umaabuso dyan sa inilabas na standard retail price ng ating DTI, maaari po kayong magsumbong sa kanilang website. Maaari nyo sila makontakt sa dti.gov.ph at mayroon silang mga hotlines na maaari ninyong makontakt. At ito na, ipinalabas na rin ng DTI ang mga SRPs na yan sa mga grocery, supermarket para sa ating mga Noche Buena items. Yes. Nako, ang ganda talagang. Nako, tuwan-tuwa itong ating mga konsumidores, Vivian. And of course, isa pa sa napakagandang balita natin ngayon na ibabahagi nila. Lalo na itong nalalapit na holidays, talagang kadalasan ay tumataas ang krimen. That's right. Pero meron na tayong ikangay garantiya mula sa National Capital Region Police Office na bumaba na ang krimeng nagaganap sa kabuuan ng Metro Manila.
That's good news ka, Francis. Right. Mukhang gumagana itong Oplan Lambat ng Yan. PNP. Kasi ngayon, mas nakikita ko na rin sila, mas visible na sila sa streets, especially dito sa Metro Manila. At meron na kasi ngayong weekly scorecard ang PNP Oh. na may, yung mga bilang ng krimen sa isang lugar ay pinaabot din sa mayor ng isang local government unit para ma-address agad yung mga krimen sa kanilang pinamumunuan. At saka, let's always consider na itong mga krimeng nagaganap is not only the concern, the responsibility of the authorities. Yes. This is everybody's concern. Kailangan din ang tulong ng bawat mamamayan. At tayo rin, mag-ingat din tayo. We should Right. do our part. Okay, 6 minutos, 36 segundos. Makalipas ang alas 6. Vivian, go! Yes, dumako muna tayo sa studio kasama si Zarina Lusuegro. Zarina, maganda umaga. Good morning! Maraming salamat Francis and Vivian. Maganda umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay ka-6 ng Nobyembre sa taong 2014. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balitang mismong si Pangulong Aquino ang namuno sa ginawang special cabinet meeting kung saan tinalakay ang lagay ng rehabilitation sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Maging si Vice President Jejomar Binay ay dumalo rin sa nasabing pagpupulong bilang pinuno ng HUDCC Resettlement Cluster. Sa pahayag po ni PCOO Secretary Sunny Coloma, pinatawag umano ni Pangulong Aquino ang meeting upang makakuha ng updates sa ipinapatupad na Yolanda Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan, partikular na kay Secretary Panfilo Lacson at sa mga namumuno ng mga cluster nito. Bukod sa pagkuha ng updates, ay layon din ng Pangulo na ilatag sa kanyang gabinete ang mga prioridad ng programa at proyekto sa master plan para sa taong 2015. Matatandang inaprubahan ni Pangulong Aquino ang nasabing master plan kung saan nagkakahalaga ito ng 167.9 billion pesos. Ang pondong ito ang gagamitin para sa rehabilitasyon ng 171 lungsod at munisipalidad sa 14 na lalawigan at 6 na rehiyon. Nakatakda pong ipalabas ng PhilPost ang Tindig Pinoy Stamps bilang paggunita sa pagtutulungan ng mga Pilipino sa pananalasa ng Bagyong Yolanda. Ayon po sa PhilPost Stamp Committee, ito ay bilang pagpupugay sa pagkakapit-bisig ng mga mamamayan sa harap ng trahedya. Ipinapakita sa selyo ang larawan ng tumutubong halaman na sumisimbolo po sa bagong buhay mula sa iba't ibang bansa na tumulong sa Pilipinas. Kabilang din ang larawan ng araw na sumisimbolo naman ng pag-asa. Nakatakdang iharap kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang mga selyo sa mismong anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda sa Sabado. Sa ibang balita, itinaas na po ng Department of Foreign Affairs sa Crisis Alert No. 3 ang sitwasyon sa Yemen. Ito'y dahil sa tumitinding kaguluhan sa nasabing bansa. Bunsod nito, epektibo na ang voluntary repatriation at paghimok sa mga Pilipino roon na umuwi na ng Pilipinas. Umiiral na rin ang total deployment ban sa mga overseas Filipino workers maging ang pagbabakasyon sa Yemen. Binibigyan ng DFA ng hanggang katapusan ng Nobyembre ang lahat ng mga Pilipino sa Yemen na magparehistro para sa repatriation. Samantala, nag-deploy na rin ang crisis management team ang embahada para bantayan ang political at security situation sa Yemen at umalalay sa Filipino community doon. Inihain naman po ng grupong Pasang Mazda sa LTFRB ang petisyon para bawasan ang pasahe sa mga jeep. Batay po sa petisyon ng Transport Group, isinusulong nilang maibalik sa 8 piso ang minimum fare mula sa kasalukuyang 8 piso at 50 sentimos. Ipinanukala rin ng grupo ang pagkakaroon ng institutionalization ng fare adjustment mechanism. Layon umano nitong agad na gumalaw ang halaga ng pasahe, depende po sa presyo ng krudo. Nakatakda namang dinggin ang petisyon sa Nobyembre 17. Nagsimula na po ngayong linggo ang special price monitoring ng Department of Trade and Industry para masiguro ang presyo ng mga pangunahing produkto at Noche Buena items ngayong papalapit na ang Pasko. Ayon po kay DTI Undersecretary Victorio D. Magiba, walang lumabag sa itinakdang SRP sa higit 100 supermarkets at wet markets na kanilang sinilip. Ang ibang produkto pa nga aniya ay mas mababa pa sa SRP na natagpuan sa 5 malalaking supermarket sa Makati. Naglabas na rin ang ahensya ng opisyal na listahan ng mga aprobadong tatak ng Christmas lights. Samantala, ipinakilala ni Di Magiba ang kahalagahan ng internet sweeping, isang paraan na maaaring magamit ng mga consumer laban sa modus ng ilang online sellers.
we browse for suspicious website, we plug and tag them, and we record and consolidate the results. I mean, this is something everybody should understand because you can do this in the comfort of your iPhone and your laptop. At yan po mga may init na balita hanggang sa mga oras na ito. Balik na tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan sa unang bahagdan ng ating Thursday edition ng Radyo Vision. Well, Vivian, this time, open sesame na naman ang ating mga aparador para sa pagbibigay daan ng ating mga pagbati. Okay, binabati po namin ng happy birthday today si Sister Ana Necesito ng San Pedro, Laguna. Pagbati mula sa Marriage Encounter Batch 4. Okay, happy birthday, Ana Necesito. Of course, meron tayong isa dito, Good day, MK Francis at Miss Vivian. Lalagi po kaming nanonood sa Radyo Vision. Pakibati po ng happy birthday today sina Erwin Loniza at Merza Ramos. Pagbati mula kay Belen Loniza ng Lopez, Quezon. Happy birthday. Dalawa na may kaarawan ngayon. Oo, may habol ako na may kaarawan din ngayon. Si Lenny Velasquez ng Baliwag, Bulacan. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday. Wala kaming tanging mayahandog sa inyong na ni Vivian kung hindi. Okay, happy birthdays to all those celebrating their special day today, November 6. May you be blessed. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa unang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Unahin na natin ang ating radyo ng Bayan Davao with Miss Peng Alinio. Peng, maayong buntag sa imo. Konektado ka. Medyo nakakadiferensya ang linya. Magbasa muna tayo ng text messages. Oo, good AM po sa lahat ng staff ng Radyo Vision, lalo na sa iyo, Sir Franz, at sa dalawang Muse, Vivian at Amor. Salamat at may ganitong programa. May pagkakataon na kaming ipahayag ang aming mga saloobin at sana po ay tumagal pa ang samahan ninyo. Belinda Abelgas po ito ng Barangay Hamorawan, Calbayog City. Maraming salamat po. Thank you. Naimbaga bigat dyan sa Radio Vision. Advanced Merry Christmas to all of us. Joe Robert Ariraw ng Calayan Island, Cagayan. Marami po nakikinig dito, Ma'am Vivian at Kuya Francis. Okay, maraming salamat taga sa Calayan inyong Island suporta. yan, ha? Oo. Far north yan, Vivian. Oo. Okay, andyan na. Oh, sumenyas na Radyo ng Bayan Davao with Miss Peng Alinio. Peng, mayong buntag sa imo, konektado ka. Isang makulimlim na umaga ang aming pinapaabot mula dito sa Radyo ng Bayan Davao, samantalang ang traffic ay wala pa ring pagsikip sa mga oras na ito. Inaprubahan na sa Konseho ng Davao ang Goodies, pagpapatupad sa mga Sarsagan. establishmento na maglagay ng alulod o sandayong para makapag-imbak ng ulan, panglinis o gamit sa kanilang sasakyan at ibang mga kagamitan at pandilig ng halaman at iba pa. Ayon kay Davao City District 1 Councilor Leonardo Avila III na ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Davao City Rainwater Ordinance 2009 ay makatutulong na malaki sa namamayan ng Davao na makapagtipid ng tubig mula sa aquifers o sa pinagkukunang na maiinom na tulad na tubig at gamitan ng mga tubig ulan dahil ito naman anya ay malimit mo buhos sa atin ng libre. Ang pinakabuo IRR na pag-iimbak ng tubig kabilang ang sistema ng pagkolekta nito, pag-iipon, pag-iimpact, paggamot, disinfection system at drainage system. Ang disenyo nito ay patutupad, ipaparipaso at aprobahan sa city building official kaya ang mga itatayong gusali ay may disenyo na para may paglalagyan ng ulan na dumadaloy sa alulod na kanilang gusali kung saan ito ngayon na nakasaad na sa bagong building permit. Para sa Radyo Vision, Peng Alinio ng Davao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Peng Alinio. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Nariyan ang ating kasamang si Goody Sarsagan. Goody, maganda umaga. Konektado ka. Okay, good morning. Ipagdiriwang sa kauna-unang pagkakataon ang PPUR o Puerto Princesa Underground River Day sa Nobyembre 11 ng taong kasalukuyan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay PPUR Manager Beth Maclang,
Katatampukan ito ng makulay na parada ng mga floats na nagpapakita ng mga nakamit na pagkilala ng PPUR tulad ng World Heritage Site ng UNESCO, Ramsar Site at ang pinakahuli bilang isa sa new 7 Wonders of Nature sa mundo. Matatapos ang pagdiriwang sa pagpapamalas ng pyro-musical display sa baybay ng syudad sa gabi ng November 11. Sinabi rin ni Maclang, bagamat may pasok ang November 11 bilang PPUR Day, lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng syudad sa pagdeklara ni Pangulong Aquino sa November 11 bilang PPUR Day sa ilalim ng Presidential Proclamation 816 noong Hunyo ng taong kasalukuyan. Matatanda ang November 11, 2011 o 11-11-11 nang maitanghal na isa sa new 7 Wonders of Nature ang pamosong PPUR na naging hudyat ng lubhang pagsigla ng turismo sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan. Para sa Radyo Vision, Goody Sarsagat ng Palawan, Media ng Bayan. Maraming salamat, Goody Sarsagat. Mula Palawan, puntahan natin ang ating radyo ng Bayan, Marawi City with Dandy Macarambon. Dandy, assalamualaikum, konektado ka. Alaikum salam, magandang umaga sa ating lahat, ka Francis, Miss Vivian. Ginawa ng International Organization for Standardization o ISO 9001 certification ng certifying body TUV SUDP SB Philippines ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM kasama ang mga provincial offices nito. Ikinagagalak at ipinagmamalaki ito ng TESDA ARM sa pamumuno nito ng TESDA ARM Regional Director Omar Sharif Jafar at TESDA Lano del Sur Provincial Director Tarhata S. Mapandi ang prestihiyosong sertifikasyon na ito. Sa panayam ng Radyo ng Bayan Marawi kay Provincial Director Tarhata Mapandi kahapon, kanyang sinabi na patunay at makabuluhan na epektibo ang pamamahala at pagsiservisyo ng TESDA at patunay na tumutupad ang kanilang tanggapan sa Quality Management System o QSM kaakibat sa kanilang trabaho at serbisyo o service performance. Ayon naman kay TESDA ARM Director Jafar, ang ISO certification ay nagpapalawak sa transparency at accountability ng isang tanggapan habang sinisiguro ang performance efficiency ng kanilang mga trabaho. Ani Jafar, sumailalim sila sa lahat ng proseso para mailatag ang lahat ng mga requirements lalo na sa aspeto ng human resource competency, documents and records control, customer or client satisfaction policy, procurement, internal quality control at ang work environment. Samantala, layunin at hinahangad ni ARM Regional Governor Mujib Hataman na magkaroon ng ISO accreditation ang lahat ng line agencies ng rehiyon at masaikatuparan ang quality performance at service ng kanilang mga tanggapan upang maging handa makipagsabayan sa mga umuunlad na rehiyon sa buong bansa at sa buong mundo. Para sa Radyo Vision, Dandy Macarambon, Marawi, Media ng Bayan. Thank you very much, Dandy Macarambon, Radyo ng Bayan, Marawi City. 19 minutos na, Vivian. Napakabilis ng tigatik ng orasan at paglipas ng mga dabit hapon. Oo, alamin naman natin ang lagay ng ating mga kalsada kasama si Julius Disamboron dyan sa ating PTV studio. Julius, magandang umaga. Maraming salamat, Vivian. Maraming salamat, Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Atin na pong silipin ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng C3A Bonifacio sa mga oras pong ito. Nagiging tuloy-tuloy pa naman at passable sa mga motorista itong galing po ng Quezon Avenue, Araneta at patungo po kayo ng 5th Avenue sa lungsod ng Caloocan. At ganoon din po, yung mga galing din ng 5th Avenue, kung kayo man ay dediretso ng Quezon Ave o kaya po ay kakaliwa, patungo naman kayo ng North Luzon Expressway. Pero asahan nyo naman po ang mabigat na sitwasyon ng trapiko pagdating po ninyo sa may Balintawak area, malapit po yan sa mismong palengke. At kung kayo naman po ay dediretso din ng Muñoz southbound, kung saan po ay makakaranas na kayo ng moderate to heavy traffic situation. Lipat naman tayo ngayon sa bahagi ng EDSA Pitwa Zone. Nagsisikip na po
ang daloy ng mga sasakyan sa gawing southbound. Yan po yung mga patungo ng Makati, Pasay at ng Parañaque. Mananatiling maluwag naman itong northbound lane natin, pabalik naman dito sa North Avenue at ng iba pang bahagi ng lungsod ng Quezon. Gayun din po, ito pong service road na papasok naman ng area ng Araneta Center at ng Cubao. Tungo tayo ngayon mga kabalitaan sa bahagi ng Magallanes Skyway. Sa mga oras na ito, yung pong southbound lane po natin, patungo po ng Ninoy Aquino International Airport at ng Taft Avenue Station ng MRT Line 3, magiging tuloy-tuloy pa naman at green and going hanggang sa mga oras na ito pasado alas 6 ng umaga. Gayon din po ito po mga sasakyan papasok ng South Luzon Expressway at kung kayo daraan ng Magallanes Interchange. Yung mga galing naman po ng South Superhighway, papasok ng EDSA, makakaranas po kayo ng kaunti lamang na pagsikip ng daloy ng sasakyan, papasok. At syempre yung mga patungo din po ng EDSA Orense at ng EDSA Guadalupe. At sa may C5 Green Meadows, sa mga oras pong ito, mga sasakyang nakahimpil, yan po yung mga pakaliwa po, dyan po sa may bahagi ng Green Meadows o kaya po ay patungo ng area ng Julia Vargas, Lanuza at ang Bagong Ilog. Kung saan po doon sa mga lugar na yon ay magiging moderate na po ang sitwasyon ng trapiko. Yung mga patungo naman po ng Tiendesitas na kasalukuyan nakahimpil at ng Market southbound lane ay once na nag-go po ang ating stop and go signal ay magiging possible na yan. At wala pa namang inaasahan na malausad pagong na sitwasyon ng trapiko ngayong umaga sa bahagi ng C5 Green Meadows. At sa kuha naman, live na kuha ng ating mga kasama dyan, ng Unit 4 sa may bahagi po ng EDSA North Avenue sa lungsod po ng Quezon. Nakikita po ninyo kasabay ng pagsikat ng isang magandang Huwebes ng umaga. Magiging tuloy-tuloy at wala pa namang inaasahan na mabigat na sitwasyon ng trapiko. Yung mga galing po ng area po ng Pitwa Zone, Timog Avenue o kaya ng Nia Road. Yan po yung mga sasakyan na sa gawing kaliwa na patungo po ng Muñoz at ng Monumento, lungsod ng Caloocan. At makakaranas po kayo ng kaunting kasikipan sa daloy ng sasakyan sa may gawing kanan, yung mga patungo po yan ng southbound lane, pabalik naman po sa iba pang o sa may area po ng White Plains, Connecticut. At yung mga kababayan po natin na ngayon pong umaga na ito, syempre naghahabol na po sa pagsakay ng ating mass system sa may bahagi po ng MRT Line 3. Yun po, sa ating mga nakuha datos ay unti-unti na po yung humahaba yung pila dyan po sa may bahagi po ng MRT North Avenue Station. Siyempre, doon sa mga papasok din sa kanilang mga trabaho at opisina at maging sa mga eskwela, gising-gising na po para hindi kayo malate. Samantala sa iba pang balitang ating nakalap ngayong umaga, pinasisipot na po sa tanggapan ng LTFRB yung mga operator ng dalawang school service na nagbanggaan po dyan po sa Quezon City nito pong nakaraang Martes. Ito po ay ayon kay LTFRB Chairman Attorney Winston Hines na kung saan nga po ay nagpalabas na nga po sila ng show cause order. At ngayon pong araw po ng Huwebes, meron po tayong ipinapatupad ang number coding. Number 7 and 8, iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day sila nagpapatupad ang number coding scheme. At syempre, meron po tayong window hours na magsisimula mamayang alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. Yan ang latest sa ating Silip Kalsada dito sa Radyo Vision para sa Media ng Bayan. Julius Tisamoro ng inyong lingkod. Balik tayo kina Francis at Vivian dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius Disamboron. Samantala mga kaibigan, sikat na po si Haring Araw. Magiging maaraw kaya ngayong araw ng Thursday? Yan ang aalamin natin mula sa ating kasamang si Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor, maganda umaga. Yes, magandang umaga rin sa inyo, Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na po ang latest sa ligan ng ating panahon. Mga kababayan, wala pong umiral na bagyo dito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero meron pong umiiral na dalawang weather systems dito po yan. At kabilang po dito itong ITCZ, yung Intertropical Convergence Zone. Makaka-apekto po ito sa Mindanao. At ito naman pong Northeast Monsoon pa rin, o hanging amihan, makaka-apekto pa rin yan. Dito po yan sa may bahagi ng Northern Luzon. So ito po ang dalawang weather systems na ito ang magiging responsible sa pagkakaroon po natin ng mga
mapag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kabilang po dito, ito nga Northern Mindanao, ganun din po ang Caraga at Davao Region. Inaasahan po natin sa mga nabanggit na areas ang maulap na kalangitan na magdudulot ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil po umaabot sa inyo itong mga kaulapan ng ITCZ. Samantala dahil naman po sa umiiral na hanging amihan o northeast monsoon, tumatama pa rin po yan dito sa Hilagang Luzon. Kaya asahan po natin para po sa mga residente ng Cagayan Valley, ganun po dito sa may Cordillera. Hanggang dito po yan sa may bahagi po ng Ilocos Region, magkakaroon po kayo ng partly cloudy skies at meron lamang pong inaasahang may hina at mga pulu-pulong pag-ulan lamang. Samantala dito naman sa atin sa Metro Manila as ang titirang bahagi pa ng ating bansa, makakaranas po tayo ng generally fair weather. Ibig sabihin po nito, magpapakita po si haring araw pero tandaan po natin meron pa rin po mga partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin po nito, meron pong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Kaya inaasahan po natin ang mga posibilidad pa rin ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Ayon po sa Pag-asa, wala pa naman po tayong namamataan na anumang sama ng panahon o weather disturbance sa posible pong makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Pero syempre, patuloy po kayo mag-antabay kasama pa rin ang Panahon TV. Atin po ang latest sa lagay ng ating panahon para po sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Meron na tayong 26 minutos, 46 segundos makalipas ang alas 6. Again, Vivian, open your doors para sa ating mga messages. Good morning po. Pakigreet po ng happy birthday ang anak kong si Kenly. Galing kay mama ng San Juan, Sulat, Samar. Maraming salamat po and happy birthday, Kenly. Good morning po, Radyo Vision, Miss Vivian at Ka Francis. Pakibati lang po ang mga taga Sibugay at sa aking anak na si R2 at Rachel. Maraming salamat po, Ramil Ipil, Zamboanga, Sibugay, Mindanao. Kuya Francis at Vivian, i-greet ko lamang po o pakigreet po kami dito sa Gakat, Libagon. Sa Leyte, nakikinig po kami parati dito. Maraming salamat at good morning po. Kuya Francis at Vivian, pabati po sa nanay ko, si Minay sa Takyang Borongan, Eastern Samar. Advanced happy birthday. Nay, galing po sa anak niya na si Edita. Maraming salamat po. Okay, happy viewing and happy listening to Joanne, Jojo, Joshua Necesito ng San Pedro, Laguna, laging nakatutok sa Radyo Vision. Samantala, good AM Sir FC at Ma'am, huwag pong gawing gimmick ang magkaroon ng dilim sa mundo ng ilang araw. Kikita lang po dyan ang factory ng kandila, posporo at gaas. Wala naman pong katotohanan yan. Janzel ng Camarines Sur. Maayong buntag Ka Francis at gandang Vivian. Nais ko lang pong batiin ang mama kong nagkakape at ang papa ko na bumibili ng pandesal. Marami po kami dito ngayon sa bahay nanonood sa inyo. Si Insi po ito ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sir Francis at Ma'am Jo, Ma'am Vivian, good AM. Dito ako ngayon sa Manila. Nakita kita ngayon sa TV. Manny Arroyo ng Pandan, Ligao City. Salamat po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtataguyod at pagsubaybay sa Radyo Vision. Well, tuloy-tuloy na tayo at bigyan daan muna natin ang ilang paalala ayon kay Laleng. Tuloy na tayo mga kaibigan at binabagtas na natin ang ikalawang bahagda ng ating Thursday edition ng Radyo Vision sa Media ng Bayan sa oras na 30 minutos, 40 segundos makalipas ang alas 6 at narito na muli ang second roundup ng ating Provincial Report. Bayan Patrol Report. Unahin na natin ang ating radyo ng bayan, Tabuk, with Hazel Gupay. Hazel, na imbaga bigat kakabsat, konektado ka.
Naimbag nga sa Pilipinas, kinilala kamakailan ng anti-poverty program ng pamahalaang panlalawigan ang tulong ng mga national line agencies sa mga development projects sa mga kinilalang lugar na nangangailangan ng mga basic services para umunlad o umusad ang pamumuhay. Ang mga isinagawang interventions ng pamahalaang panlalawigan ay ang pagbuo ng mga kooperatiba na kung saan dumami ang mga miyembro at lumaki ang kanilang asset sa loob lamang ng 2 taon. Partikular na nabanggit ang isang komunidad na unang bumuo ng kooperatiba sa bayan ng Rizal, Kalinga na nagsimula lamang ng 16,000 pesos noong 2011 at naging 1 million ang kanilang asset noong 2013. Sinabi ni Governor Josel Baak na nagbigay ang Provincial Cooperative Development Office ng 100,000 piso at ipinautang sa mga miyembro ng 3% na buwanang tubo na karamihan ay ginamit ng mga magsasaka para sa kanilang mga sakahan. 18 barangay ang kinilala ng pamahalaang panlalawigan na tutulungan ng Anti-Poverty Council na dahilan sa pagkaalis ng lalawigan sa Club 20 poorest provinces sa bansa. Binanggit ni Governor Baak na ang Kalinga Province ay nasa ika-43 na developing province dito sa Pilipinas. Para sa Radyo Vision, Hazel Gopay, DZRK, Radyo ng Bayan, Tabok City, Media ng Bayan. Hazel Gopay. Okay, dumako naman tayo sa Kalbayog. Nariyan ang ating kasamang si BJ Beso. BJ, maganda umaga. Konektado ka. Lungsod ng Kalbayog at lungsod ng Katbalogan ang advokasiyang climate justice na isinusulong ng climate walkers. Dito sa Kalbayog, si Vice Mayor Diego Rivera ang nagbasa at pumirma kasama si Kagawad Roslyn Isula ng Statement of Commitment ng lungsod, kabayang katiyakan para sa pagpasa ng mga ordinansa na sasagot sa mga problemang dulot ng pagbabago ng klima at kahandaan laban sa pilidong dulot nito. Sa Katbalogan City, pinakita ang suporta ng lungsod sa pamamagitan ng pagdiinguna sa pagkumpleto ng Local Climate Change Adaptation Plan, pagsali ng mga kabataan sa programang Disaster Risk Reduction Process at paglunsad ng Climate Change Congress na itinaon sa pagdating ng climate walkers sa Katbalogan. Pinasalamatan naman ni Climate Change Commissioner na Deriv Sanyo ang dalawang lungsod na ayon sa kanya ay karagdagan sa dumaraming sumusuporta sa kanilang advokasya. Inigyan niya ito ng tig-isang Climate Change Resilience Toolkit. Madaling araw ng Nobyembre 8, inaasahang nasa San Juanico Bridge na ang climate walkers at kinaumagahan sila ay nasa lungsod na ng Tacloban upang makita sa mga aktibidad sa unang taon ng paghagupit ng Bagyong Yolanda dito sa Silangang Visayas. Para sa Radyo Vision, BJ Beso, lungsod ng Kalbayog, Media ng Bayan. Maraming salamat, BJ Beso. Mula naman sa Radyo ng Bayan, Hingog, Merly Ladesma. Merly, maupay na aga, konektado ka. Sinabi ni Dr. Grace Hadol, City Health Officer ng Hingoog, na aabot 4.8 milyong piso ang natanggap ng Hingoog para sa Health Enhancement Program kung saan ang pondo ay ginamit sa extension building ng City Health Office at ayon ng DPWH Hingoog Mofdeo, nasa 63% kompleto. Ayon kay Dr. Hadol, may 5 barangay ang naka-line up para sa maternal care package ng birthing facility na aabot 1.2 milyong piso bawat barangay na dapat susunod sa standard ng DOH. Kailangan umano ang 13 birthing facilities ang Hingoog sa ilalim ng Health Enhancement Program upang makapasa ng DILG Seal of Good Local Governance, kung saan hindi lang 13 barangay ang ibig ni Mayor Mariging Gona na magkaroon ng birthing facility, kundi 25 barangay mula sa 79 na barangay ng lungsod. Para sa Radyo Vision, Merly Liacuna Ladesma, Hingoog City, Media ng Bayan. Thank you very much, Merly Ledesma. Sa oras na 35 minutes 27 seconds, makalipas ang alas 6, Vivian. Oo, napakarami nating text. Good morning ka, Francis at gandang Vivian. Nais ko pong batiin ang kapatid kong nandyan sa Maynila, si Mary Grace Apaw. Mama niya po ito na si Leticia Apaw. Maraming salamat po sa inyo. Good day, Kuya Francis at Ate Vivian. Greet ko lang po lahat ng Escabillas family sa Korea. Tigbao, Libagon, Southern Leyte pa. Greet ko din po si Princess Shine Escabillas. Maraming salamat from Nins Escabillas.
Samantala, alamin natin ang pinakahuling kaganapan dyan sa Naga City. Nariyan ang ating kasamang si Pax Rengalota. Pax, magandang umaga. Konektado ka. Yes, maraming salamat. Halos 900 mga bagong teachers ang kinuha ng Department of Education o DepEd sa probinsya ng Camarines Sur para sa school year 2014-2015. Sa naturang bilang, mahigit na 500 ang para sa elementary education, samantalang mahigit naman 300 mga secondary teachers. Ayon kay Assistant Regional Director at Concurrent Division Superintendent Gilbert Satsad, ito ang grupo ng mga teachers na pumasa sa bagong performance rating na ipinatupad ng ahensya sa pagtanggap ng mga bagong guro makalipas na buksan ang mga bakanting posisyon sa iba't ibang paralan sa loob ng Camarines Sur DepEd Division. Maalala na makalipas ang ilang buwan sa pagbukas ng klase, agad na anunsyo ang CAMSUR Division Office ng mga bakanting posisyon ng mga schools ng mga nailangan ng guro, lalo na sa mga malalayong lugar. Ayon kay Director Satsad, sa darating na Nobyembre 13 ngayong taon, sisimula na ang Teachers Industrial Program para sa kanila, kung saan hinati ang grupo sa 2 dahilan sa malaking bilang ng mga ito. Samantala, ang naturang programa ay bilang paghanda ng kanila mga magiging trabaho at responsibilidad sa pagtuturo sa kanilang mga magiging estudyante. Ayon pa kay Dr. Satsad, ang bagong bilang ng naturang mga teachers ay siyang kasagutan sa problemang kakulangan ng mga guro sa mga paralan sa loob ng probinsya ng Camarines Sur. Para sa Radyo Vision, Pax Rengalota ng DWRB, Radyo ng Bayan Naga, CAMSUR, Media ng Bayan. Maraming salamat, Pax Rengalota. Samantala, Vivian, paghandaan mo na ito, please. Okay. Good morning, Ka Francis and Vivian. Advance Merry Christmas po sa inyo, Ninong Ninang. Miss ko kayo, Liza Manuel ng San Mateo, Rizal. Ayan na, nagpapahatid na. Nagpaparamdam na sila, Vivian. Mag-Christmas shopping na. Okay, ready ka na ba? Malalaman natin. Okay, sige. Okay, meron pa tayong mga text yan. Samantala, bago ang lahat, paranin muna natin ang ilang mga paalala mula sa inyong himpilan. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 40 minutos, 45 segundos na makalipas ang alas 6, Vivian. Sa puntong ito, binubuksan na natin ang ating hapag ng talastas. Oo, kapiling natin sa linya ng telepono si Secretary General ng Philippine Red Cross, si Secgen Gwendolyn Pang. Ma'am Gwendolyn, magandang umaga po. Hello, magandang umaga, Vivian, at magandang umaga, Kuya Francis. Good morning, nasa Davao ma'am. City po kami ngayon. Kasama ko po si Chairman Richard Gordon. Papunta po kami ng Compostela Valley para po sa closing ng Typhoon Pablo operation natin. So maganda po ang makausap natin, makapanayam natin ng chairman natin. At saka bago ko ipasa yung phone kay chairman, ay gusto ko muna kayong batiin ng congratulations sa merging nitong IBC 13, PTV4 at Radyo ng Bayan. Thank you very much. Thank you very much. Ito Kuya Francis at Vivian, si Chairman Gordon. Hold on. Okay. Aba, tingnan mo naman. Good morning po, Chairman Dick Gordon. Good morning, ng ating Francis. Philippine Red Good morning, Cross. Vivian. Good morning, Chairman. Well, sir, unang-una, nabanggit ni Secgen Pang na nariyan kayo para sa isang seremonya, bilang paggunita sa mga nakalipas na kaganapan. Could you kindly brief us on this, Chairman Gordon? Actually, ang gagawin namin dito sa Compostela Valley, isasara na namin yung operations dito dahil nakompleto na namin yung recovery period. Wow! Nakagawa dito ng 1,400 core houses at saka 4,000 shelter repair ng mga bahay. Bukod doon, magbigay tayo ng livelihood na humigit kumulang na hindi ko nagkakamali ay 30 million ata kung doon nagkakamali yung mga livelihood at saka cash grants. No? So, marami ginawa dito, pati lalo na doon sa relief stage, maraming blankets, marami tayong ginawang mga relief goods, food, water. At ngayon, iinugurahan yung mga bahay. Na-inugurahan na namin yung iba doon sa Davao Oriental, doon sa
sa Agusan at sa ibang lugar. Ngayon naman, yung Compostela Valley, tatapusin namin yung bahay dito. Kaya araw na ito ay tatapusin namin lahat yung representative ng mga bahay na nagawa dito. So, Okay. Yes, Chairman. napaka natutuwa ako at yung nga sinasabi ko, pag wala na ang lahat, andito pa rin ang Red Cross. Yun. Yes. Okay, we will try to grab this opportunity, Chairman Gordon, na ika nga malaman naman namin mula sa Philippine Red Cross ang mga paghahandang isasagawa ninyo sa paggunita natin ng ika-isang taong anibersaryo ng Yolanda dyan po sa bahagi ng Kabisayaan. Ano po ang mga preparasyon ng ating Philippine Red Cross, sir? Well, business as usual kami dyan. Bukas, nandun naman kami sa Tacloban at saka sa Leyte. Dahil doon naman sa Leyte, magbubukas tayo ng mga bahay. Umigit kumulang sa 500 bahay doon sa Tabon-Tabon. Nung nagpunta ako doon, 30 pa lang nagagawa. Ngayon, about 492 homes na nagawa doon, semi-concrete. No? Pupunta rin naman kami bukas sa Dulag at doon rin magbubukas rin ng bahay na about 200 na bahay. All told, ang nagawa na natin dito sa Tacloban is about 8,000 core houses and about 28,000 shelter repair. Nabibigyan sila ng GI sheets yung shelter repair, GI sheets para mabubungan nila yung bahay nila, at binibigyan sila 10,000 pa para pabilihin yung pagkompleto yung mga kahoy na kailangan. So, malakas ang dyan, ang pakay namin, magawa namin yung 70,000 o 70,000 bahay sa buong Kabisayaan at tinamaan nitong Hayaan o Yolanda. No? Bukas rin, marami kami pupuntahan na mga lugar na may mga eskwela, meron kami mga tinatawag na health sanitation na ginagawa. At yung bang ang ginatawag namin dyan commemoration. Hindi kami nag-anniversary because siyempre masakit siyang paggunita na yan. Kaya mabuti na ang ginagawa natin na unti-unti napapakita nga yung sa mga tao na kahit naman paano nakatulong ang Red Cross at napaganda ang kanilang dignidad at kabuhayan. Yes. Maalala nyo na meron tayong ilang mga field hospital dyan. Emergency field hospital sa tinayo dyan. At iniwanan namin sila ng operating room sa ilang hospital dyan. Surgical room, no? So, Chairman, it appears na nasa rehabilitation phase na po tayo, from education, health, shelter, yes. Gusto ko lang pong malaman, Chairman Gordon, kamusta na po ba yung ating mga kababayan isang taon po matapos ang kanilang mapait na karanasan dito po sa Bagyong Yolanda? Alam mo, yung dinaan namin sa Pinatubo, dinaan na rin nila, dinaan na rin ang Bohol, lumalaban ng Pilipino. Yung nga lang, siyempre, kumisan, dapat natin maalalahanin na ito ang isa sa pinakamalaking disaster na tumama sa buong mundo. Ito ang pinakamalaking typhoon na tumama sa buong mundo. At it includes 1.6 million families in several islands. No? Samar, Leyte, Northern Cebu, Island of Panay, ilang bayan yun, Capiz, Iloilo, Antique, at sa Northern Palawan. Yes. So, tuloy-tuloy kami dyan. Lahat dyan, hindi lang Tacloban ang focus natin. Lahat ng mga bahay, kakaroon ng mga bahay ngayon. Kakaroon ng mga livelihood. Iba nagtitinda ng bukol, nagtatayo ng buyan, o kaya chicken, o nagtatayo ng karinderya, o sari-sari store, gumagawa ng mga food, katulad ng puto pa, mga ganon. Opo. At namamaga, no? Nangingisda sila. So, lumalaban ang Pinoy. Ibig sabihin, hindi ito tumitihaya lang at namamatay. Ito ay lumalaban at bagamat siyempre na hinintay nila dumating lahat. Natutuwa naman ako sa gobyerno, nagkaroon na sila ng budget na ilalabas na nila ngayon, in-announce yan last week. So hopefully, ang gobyerno bibilis na lahat yung mga bibigay nila sapagkat nalinaw na kung anong perang ibibigay nila at sila rin gagawa na rin ng bahay at iba pa. No? So it's important na ma-realize natin that it is not easy. Alam mo, sabi nga ng International Federation of Red Cross at International Committee of Red Cross na partner namin, nakatabi ko si Marcel, 40-year na head ng IFRC dito. Sabi niya, pinakamabilis ito at pinakamagaling na intervention ng Red Cross sa buong mundo ito. Natalo natin yung Hayan, mas mabilis tayo sa Hayan, mas mabilis tayo sa Indonesia, at mas mabilis tayo sa Sri Lanka,
at even Japan. Actually, mas nakabangon tayo for the performance of all the volunteers. Marami tayong volunteer, libo-libo, at saka yung mga chapters nagpunta dyan. Buong movement, Red Cross, hindi lang Philippine chapters katulad ng Quezon City, Olongapo, lahat, Valenzuela, nagpunta lahat dyan tumulong, no? At ang society sa tumulong sa amin ay 134. At napakaraming mga British Red Cross, Japanese Red Cross, Canadian Red Cross, lahat, pati Middle East, United Arab Emirates, tumutulong, Qatar, Bahrain, Kuwait, lahat sila tumutulong at para, dahil tayo rin naman, pagka nangyayari yan, na-convert na natin ang Red Cross, hindi nang palahingi, ngunit palatulong. Nagbigay tayo sa Katrina, ng 25,000 lang sa Amerika nung araw, nagbigay tayo sa Japan ng $2.4 million na inipon natin para mabigyan ng tulong sila. Kaya ngayon, tumutulong rin ang buong Red Cross sa atin, pati China natulungan natin, Myanmar natulungan natin, Indonesia natulungan natin ng $85,000. Hindi na tayo palahingi, ngunit tumutulong pa rin tayo, mga tao natin tumutulong. Kaya nakakatuwa na makabangon tayo lahat. Yes, Chairman, mula po nung tumama itong bagyong Haiyan, ito pong Yolanda, talaga pong umalalay agad itong Philippine Red Cross. Ang katanungan ko po, nandoon po ba o ang Red Cross po ba ay committed to be there until matapos po itong mahabang recovery process at until fully recover na po itong ating mga kababayan na nabiktima ng Yolanda? Hindi namin iiwanan ng mga tao yan. Ika nga, doon sa kantang ginawa ko, kasama ko si Tina Binamida, ako nagsulat ng iba doon. Ang sabi ko, when the world no longer watches, wala nang tumitingin, wala na yung mga camera, katulad nga dito ngayon sa Typhoon Pablo, nandito pa kami. Diba? Tapos sa Typhoon Pablo, nandun pa kami. Nandun pa kami sa Buanga, nandun pa kami sa Bohol hanggang ngayon. At dito sa Bohol, sa buong Kabisayaan, naandyan kami yung mga tinamaan ng Haiyan. Dahil nga, unang-una, tumutulong tayo hanggang matapos. Nasa Albay tayo ngayon. Marami tayong 4 na water tanker ang naroon. At tumutulong tayo sa mga tao doon. Doon sa Glenda, tumulong rin tayo. So, kompleto-kompleto ang Red Cross na hindi kami umatras. Umaalalay tayo palagi dahil kailangan ang pakay ng Red Cross is to pawiin ang paghihirap ng mga tao, lalo na yung pinaka-vulnerable at para mabigyan sila ng dignidad. At walang bilangan yan. Tahimik lang kami pero gawa lang ng gawa ng trabaho. Kompleto sa gamit, meron tayong mga payloader, paglinis, meron tayong mga bombero, pampatay ng sunog at panlinis, marami tayong water tanker, pampigay ng tubig, at marami tayong bodega ngayon na nilalagay para mas mabilis kaming kagalaw. Meron tayong bodega sa Sulu, sa Cagayan de Oro, maglalagay doon sa Davao, meron na sa Buanga, sa Cebu, magkakaroon sa Pasig, Iloilo, sa Palawan, maglalagay rin tayo doon dahil mahaba yung island na yon. At maglalagay tayo, meron na tayo sa Subic, meron tayo dito sa Manila, ilang bodega yan, at aakit tayo ng Lawag at saka Isabela at Cagayan. Para sa ganon, madali tayo makadala ng equipment doon para kung mas mabilis ang alalay sa mga tao. Chairman Gordon, ito pong assistance na binibigay ng PRC nung simula nasa emergency aid and then ngayon po yung transition phase nasa rehabilitation process na po. Ang katanungan ko po, ano naman po yung assistance na binibigay ng PRC para po masiguro na hindi na po yung ating po mga kababayan ay hindi na mabibiktima muli ng ganitong disaster o yung disaster reduction? Ano naman po yung kind of assistance na binibigay ninyo? Capacity building ang tinasabi natin. Yes. Disaster risk yan. Tinuturo namin ang mga mamamayan sa pamagitan ng Red Cross 143 na matuto silang alamin kung ano ang kalaban nila. Kung tabi sila ng dagat, saan sila tatakbo pagka nagkaroon ng tsunami o storm surge. Tabi sila ng ilog, pagka biglang bumaha. Ano sinyales para umalis ka agad? Dapat may sinyales sila. Kung tabi sila ng bundok, landslide, kailangan lumikas sila kagad para hindi sila matatabunan. At inahanap na kung ano ang yaman o kapasidad ng lugar nila. Tinatawag natin na capacity assessment, no, na sino ang may doktor doon sa lugar na yun, sino may truck na mahihiram, sino may lubid, sino ang mga makakatulong na mga nurse o mga first aiders. At nag-train kami ngayon na pag kami disaster, lahat yung tinitrain namin sa first aid, magkakaroon sila ng mga first aid bags, marunong sila mag-CPR first aid. Bawat chapter, inuobliga natin na mag-raise ng 1,000 volunteers para pag may earthquake, maraming darating, hindi lang doon sa earthquake na area na yun. Dahil siyempre, pagka tinamaan sila, katulad sa Leyte, maraming tinamaan dyan, magdadala kami ng mga volunteers sa ibang chapter
na marami para matulungan sapagkat aalalayan namin yung mga kapatid namin na volunteer na natamaan rin at para makatulong doon sa lugar na yan. Okay. Now, Chairman Gordon, we much to our desire na pahabain pa ito at marami pa kaming gustong malaman mula sa pagkilos ng ating Red Cross. Sir, bilang isang auxiliary to the government, ano pa po ba ang pwede pa nating maasahan ng ating mga mamamayan sa pagkalinga ng Red Cross na hindi lamang sa dugo? Ay, hindi lang naman kami dugo talaga at kami nagtuturo ng community resilience para tumibay ang mga communities para alam nila kung paano sila lumaban. Naglalagay tayo ng mga volunteer bawat barangay, bawat eskwela, bawat workplace. Yun ang ginagawa natin ngayon. I-expand natin yan. At auxiliary kami ng gobyerno para hindi na kami kailangan tawagin. Kasama na kami kagad. Ang motto namin is volunteers plus logistics plus information technology equals a Red Cross that is always first, always ready, always there. Hindi para magmalaki. Dahil kailangan mauna ang lahat ng tao sa naman disaster, handang tumulong palagi. So, ang ginagawa natin ngayon ay talagang pampalakas talaga ng mga kakayahan namin at mga resources namin para tumulong. In fact, I'll tell you, even in Ebola, ngayon, meron tayong mga tao doon sa Ebola. Sa Iraq, nagpadala rin tayo ng tao. Sa Sudan, may tao tayo na Pilipino doon. So, ang sinasabi ko, kahit saan, kaya nating maganda, katulad nga niya, meron tayong mga community field hospitals na makakasama namin yung mga doktor ng mga hospital para makatulong sa kanila. At yung mga hospital, lalagyan rin natin sa mga public, sa government hospitals, maglalagay tayo ng welfare desk para yung mga nangangailangan ng dugo, mas may lapit namin sa kanila, lalo na yung mga indigent. Bibigyan sila ng dugo na hindi kailangan magbayad, susuportahan ng Good Samaritan program ng Red Cross. Habang may contribution doon, makakatulong kami ng wala nasisirin sa mga nangihingi ng dugo. Yun ang mga ginagawa natin ngayon. Okay, maraming salamat po, Chairman Dick Gordon, sa inyong oras. Gayon din sa ating Secretary General na si Gwendolyn Pang ng ating Philippine Red Cross. Vivian? Maraming salamat po sa inyong oras. Samantala, dumako muna tayo sa studio kasama si Zarina Lusuegro. Zarina, maganda umaga muli sa iyo. Maraming salamat, Vivian. Para sa ating mga karagdagang balita, naglabas ng bagong kautusan ng Philippine Ports Authority o PPA sa pagsisikap na mapabilis ang pagpapaluwag ng Port of Manila. Nakasaad po sa memorandum ng PPA na ililipat sa South Harbor ang mga barkong hindi regular na dumadaong sa Port of Manila, habang sa Manila International Container Terminal o MICT naman ang magiging daungan ng mga barkong nagbababa o nagkakarga ng mga cargo sa parehong South Harbor at MICT. Epektibo ito hanggang Nobyembre at 30. Inaasahan ng PPA na sa kautosang ito ay mababawasan na po ang bilang ng mga nakapilang barko. Samantala, pinuri ng isang global energy expert ang reforma ng ating pamahalaan sa sektor ng enerhiya, lalo na ang mga nakapaloob sa electric power industry reform ng 2001. Gayunman, iginit po dito na kailangan maging mas desidido pa ang pamahalaan sa pagpapatupad ng maaasahang solusyon kung nais makaakit ng pangmatagalang investment sa sektor ng enerhiya na kailangan sa lalong pagpapalago ng ating ekonomiya. Dagdag dito, dapat umiwas ang pamahalaan sa pabago-bagong plano sa pagtitiyak ng supply ng enerhiya. Mag-iiwan umano kasi ito ng pagdududa sa kredibilidad sa sistema ng ating ekonomiya at politika. Sa ngayon daw kasi ay mas maingat na ang mga investor sa paglagak ng kanilang puhunan. Sa ibang balita, patuloy ang isinasagawa operasyon ng militar laban sa grupong Abu Sayyaf. Ito'y matapos maitala ang huling insidente ng kanilang pagsalakay nitong linggo sa barangay Libog, Sumisip, Basilan, kung saan 6 na sundalo po ang nasawi at isa ang naitalang sugatan. Ayon po kay Army Chief Lieutenant General Hernando Iriberi, sa ngayon ay wala pa silang utos na magdagdag ng mga sundalo sa lugar. May sapat na sundalo aniya sa Basilan at paubayan na niya sa ground commanders ang iba pang hakbang para mahuli ang grupo. Sa ngayon ay nasa Basilan na ang Board of Inquiry ng Philippine Army ang inatasang mag-iimbestiga sa insidente sa Sumisip. That is a decision to be made by the ground commanders. Ang papel kasi ng Philippine Army, we are the report to pilot. Kami ay sure of sustain. Para
At sa punto pong ito, silipin na po muna natin ang sitwasyon ng lansangan dyan po sa may bahagi ng North EDSA lungsod ng Quezon. Sa mga oras pong ito ay mananatili na pong maluwag itong northbound at southbound lane. Kayo man po ay manggagaling ng Muñoz o kaya ay patungo sa may area po ng Timog Avenue sa lungsod ng Quezon. Wala pa namang inaasahan na mabigat na traffic situation ngayon pong mag-aalas 7 ng umaga. Yes, gusto ko lang i-congratulate ang Red Cross sa isa sa ating mga nakapanayam ngayon kasi after po a year, tumutulong pa rin yung volunteers nila sa mga naapektuhan po ng Yolanda o nung nakaraang taon. Nung nakaraang taon. Siyempre, ang Philippine Red Cross po ay inyong laging maaasahan pag meron mang disaster, ano man ang dumating dito sa ating bansa. Sana po natulungan namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sakop sa paghahatid ulat, ito ang pinagsamang puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Ako po si Julius Disamburon. Balik tayo kina Francis at Vivian dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina and Julius. May pahabol ditong request, Vivian. Kung maaari daw, ma-guess natin ang direktor ng National Telecommunications Commission para maliwanagan daw ang mga nawawalang load at kung ano-ano pang mabagal na mga signal ng internet and everything. Yes, gagawa natin ng paraan yan agad-agad. Okay. Mula kay Roy ng Apari, Cagayan. Oo. Para sa mga ating taga-subaybay na nakaka-encounter ng signal problem, maaari po ninyong ipaabot sa amin ang inyong concern sa 0922-358-2679 o maaari nyo po kaming mapanood through live streaming sa ptv.ph. At para po sa mga katututok lang, maaari nyo pong panoorin ang delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyong pong nakaagapay, Francis Cancino, minsan pa, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.